Isang mapagpalang araw mga kababayan. Ako nga po pala si James Andre P. Caliboso. At ako po si Sofia Loren Lanzar. Kami ang inyong tagapaghatid ng balita. Kailanman, saan man, ay maghahatid ng mga totohanang serbisyo sa publiko. Ngayon ay tutukan natin ang pananalasa ng Bagyong Pipito na nagdulot ng malawakang pagbaha at matinding pinsala sa Metro Manila. Kasalukuyan po nating nararanasan ang malalakas na pag-ulan at pagbaha dito sa Metro Manila dulot ng Bagyong Pipito. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot na sa halos 185 kilometers per hour ang maaaring asahan sa loob lamang ng 12 oras. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang ulat mula kay Melissa Sanchez. Ang ilang lugar tulad ng Catanduanes, Nueva Vizcaya, Albay, Laguna, Pampanga at Aurora ay nakakaranas ngayon ng matinding pag-ulan. Nauna nang nagbabala ang pag-asa na ang super typhoon ay maaaring magkaroon ng potensyal na sakuna na epekto, kung saan milyon-milyong tao ang nasa panganib mula sa mga storm surge. Patuloy ang paalala sa mga residente sa mga low-lying areas na lumikas agad dahil may posibilidad pa ng pagtaas ng amihan. Mga kababayan, patuloy na lumalakas ang hagupit ng Super Typhoon Pipito habang tinutumbok ang Northern Eastern Bicol. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang ulat mula kay Gody Macato. Gody? Salamat, Andre. Narito ang tropical cyclone wind signal ng pagdadaanan ng Bagyong Pipito, kung saan ay signal number 5 na sa Catanduanes at northeastern portion of Camarines Sur. Signal number 4 naman sa Camarines Norte, northern and southeastern portions of Camarines Sur at northeastern portion of Albay. Signal number 3 sa Polillo Islands, northern and eastern portions of mainland Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay, at northern portion of Sorsogon. Signal number 2 sa southern portion of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan. Kabilang na rin ang Metro Manila, Cavite, Rizal, natitirang bahagi ng Quezon, Laguna, Marinduque, Burias Island at Ticao Island. Signal number 1 naman sa mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Kabilang pa rito ang natitirang bahagi ng Pangasinan at Zambales, Batangas, northern portion of Oriental Mindoro, Romblon, mga natitirang bahagi ng Masbate, Eastern Samar at Samar Biliran, northern and central portions of Leyte, northeastern portion of southern Leyte, northernmost portion of Cebu, including Bantayan Island, northern portion of Iloilo, at northern portion of Dinagat Island. Sa latest bulletin ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Catanduanes ngayong gabi o bukas ng umaga. Hindi rin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito sa Camarines Sur o Albay. Posibleng daanan ng bagyo ang Bicol Region sa Central Luzon, Quezon at southern portion of Ilocos Region, at Cordillera Administrative Region, bago lumabas ng PAR sa Lunes. Huli pong namataan ng Bagyong Pipito ang 120 km silangan ng Virac, Catanduanes. May lakas na 195 km per hour at buokso ng hangin na abot ng hanggang 240 km per hour. West-northwest ang galaw nito sa bilis ng 20 km per hour. Nagbigay man ng malaking hamon ang Bagyong Pipito sa ating lahat, ngunit sa ganitong panahon na ipakita pa rin ng pagkakaisa at bayanihan ng mga Pilipino. Mga kababayan, palaging maging ligtas at maging alerto. Manatiling mag-abang o manood ng updates mula sa amin
Muli, ako po si James Andre Caliboso. At ako si Sofia Loren Lanzar. Kami ang inyong tagapaghatid ng balita. Kailanman, saan man, ay maghahatid ng mga totohanang serbisyo sa publiko.